Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-generate ng Payment Reference Number or PRN sa SSS at kung paano ito bayaran. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph kasi ito po yung legit na website nila. After that, may makikita po tayong ganito, so hanapin at i-click lang natin ang member login. Take note guys, member login. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So kung wala pa kayong user ID at password pero meron na kayong SSS number, may video po kung ilalagay sa description box kung paano gumawa ng user ID at password. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in. Dito may makikita po kayong member survey consent. So i-click nyo po muna ang maybe next time. At kung may mga notifications pa kayong hindi nababasa, may makikita po kayong ganito. So pwede nyo pong i-click yung view or i-close nyo na. At mapupunta na tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating magbayad ng ating SSS contribution, i-click lang natin tong Payment Reference Number or PRN. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-long press ulit natin yung contribution. At pagkatapos may makikita tayong Generate PRN. So i-click lang po natin yan. At may makikita po tayong ganito. So, unahin natin tong membership type. So, i-click natin tong employed dito. Pumili po kayo dito kung employed, voluntary, or OFW kayo. Depende na po kung ano yung status ninyo. At may makikita po kayong ganito na after nyo daw magbayad, automatic na pong ma-change yung status ninyo. For example, employed kayo tapos na nagbayad kayo as voluntary. So, after nyo makapagbayad, doon pa ma-change yung status ninyo. At dito sa baba, pumili kayo kung ano yung buwan or mga buwan na gusto ninyong bayaran. So, pwede nyo pong i-click tong from. So, pwede kayong pumili dito kung anong buwan yung babayaran ninyo. For example, March to May or April to May or May lang, pwedeng pumili kayo dyan. So, kagaya sa akin, May lang yung gusto kong bayaran. So, ang pinili ko from May 2024 to May 2024. Pero depende na po yan sa inyo guys kung ilang buwan yung gusto ninyong bayaran. At kung okay na, dito naman tayo sa baba, yung contribution payment. So i-click natin tong select premium para malaman kung magkano yung amount na pwedeng bayaran. So pwede kayong pumili ito 4,200 hanggang pinakamababa 560. Depende na po sa inyo kung magkano yung gusto ninyong bayaran. So, ang pinili ko is 2,100 po yung gusto kong bayaran. Kaya yun po yung sinelect ko. At kung nakikita ninyo, dito sa total amount, 2,100. So, yun lang po yung babayaran ninyo. So, kung okay na at na-review nyo na lahat at okay naman, i-click nyo na po ang Submit Request. At may makikita po kayong ganito na you are requesting for generating a new PRN. So, nandito po yung mga details sa baba. So, kung okay na yan, i-click nyo po ang okay. At pagkatapos, nandito na po yung payment reference number ninyo or PRN. Ito pong nasa taas. So, ito po yung gagamitin niyo once magbayad kayo. Pwede kayo magbayad, mga e-wallets, GCash, Paymaya, pwede ring over the counter, ganyan, pwede rin po. So itong payment reference number or PRN na nandito sa taas, ito po yung ipapakita ninyo or gagamitin ninyo once magbayad kayo. At tingnan nyo din po yung due date ninyo kasi nandito po sa baba hanggang July 31 lang po yung sa akin. So nasa mga 2 months lang dapat nabayaran nyo na po yung PRN na nakuha ninyo. So, screenshot nyo na po to para hindi nyo po makalimutan at ito na po yung ipapakita ninyo or gagamitin ninyo once magbayad. So, pwede nyo na pong i-click tong back to PRN list. At may makikita na po kayong ganito. So, pwede po kayong magbayad dito sa inyong SSS online account. So, pwede nyo bayaran yung PIN na na-generate ninyo. So, i-click nyo po ang pay. Itong nasa gilid. At pagkatapos, i-click nyo na po itong Bilero. Itong nasa taas.
At kung okay na, i-click nyo na po ang continue. And then may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At may makikita na naman tayong ganito, i-click lang natin ang accept all cookies. At dito may makikita kayong payment checkout summary. So i-review nyo po lahat. Kung okay naman, scroll down nyo na lang. At dito sa baba may makikita po kayong next, i-click nyo na lang po yan. After that, may makikita po kayong consent. So, i-click nyo na lang po lahat ng mga may boxes dyan para ma-checkan. At kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. And then, makikita nyo na po yung transaction details dito. So, scroll down nyo na lang po. At dito sa baba, makikita nyo na po yung payment option kung saan kayo komportableng pwedeng magbayad. So, meron silang Australian Solution, Bank Transfer, Bilero Solution, credit or debit card, over-the-counter, support solutions, at e-wallets. So dito ang pinili ko ay e-wallets at pagkatapos kinlik ko ang GCash. At pagka-click ko ng GCash guys, nagulat ako kasi may convenience fee siya na 50 pesos. So magiging 2,150 pesos yung mababayaran ko. Kaya napaisip ako. Kasi nung tiningnan ko, doon sa GCash apps, 8 pesos lang po yung charge nila. Kaya hindi ko na po tinuloy ito. Pero nasa sa inyo na po kung itutuloy ninyo, pero may charge kayo na 50 pesos. So kung ipoproceed niyo guys, fill upan nyo po lahat yung mga nandito at pagkatapos i-click nyo na ang next. So dito na lang ako sa GCash apps ko nagbayad. So kung nakapasok na kayo sa inyong GCash account, punta lang kayo dito sa bills. At pagkatapos hanapin at i-click lang ninyo ang government. At dito hanapin at scroll down nyo na lang hanggang sa makita nyo po yung SSS contribution. Pero kung nahirapan kayo maghanap, i-type nyo na lang po ang SSS at pagkatapos i-click nyo ang SSS contribution. So dito ilagay nyo po yung amount na gusto niyong ibayad. Yung amount po na nandun sa PRN na na-receive ninyo. So kagaya po sa akin, 2,100 kaya yun po yung nilagay ko dito. At pagkatapos dito naman tayo sa account type. So i-click lang po natin yan. Dito wala naman kayong pagpipilian kundi PRN lang kaya i-click nyo po. At dito ilagay nyo po yung 4 digits na PRN na na-receive ninyo. Yung PRN po na pina-screenshot ko sa inyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos dito naman tayo sa payer type. So kayo na pong bahala kung ano yung nasa PRN ninyo, kagaya sa akin, voluntary yung nakalagay doon, kaya ito po yung i-click ko. Pero kung OFW or self-employed yung pinili ninyo, yun po yung piliin ninyo. At pagkatapos dito sa baba, maglagay na rin kayo ng email address para if ever sa katagalan may mga resibo kayo na nandun sa email address ninyo. At pagkatapos dito sa baba, may makikita po tayong protect your bills now. So kung naka-check yan, pwede nyo pong i-click yung box para mawala yung check kasi kung ganyan, may charge po siya na less than 1%. So kagaya sa akin, 19 pesos yung matcha-charge sa akin kaya hindi tinanggal ko yung check sa box. At kung okay na lahat at double check na ninyo, i-click nyo na po ang next. So dito, i-double check nyo po lahat yung nilagay ninyo. Tingnan nyo po yung PRN ninyo kung tama ba lahat ang mga nakalagay doon at mga nandito, kung magkatugma ba. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm.